Okay, last na topic dito sa module na 'to is yung authorized share capital. Ano nga ba yung authorized share capital? From the word authorize, ibig sabihin pinapayagan. So, ito lang yung, um, so dito nase-set yung limitation kung hanggang ilang shares lang yung pwedeng i-issue ng isang company. So, halimbawa, ang authorized share capital mo is 10,000 shares. Ibig sabihin, hanggang 10,000 shares lang pwede mo ibenta. Halimbawa, nabenta mo na yung lahat ng 10,000 shares na inauthorize sa'yo. Meron pang gustong bumili. Pwede ba? Hindi. Kasi hanggang 10,000 shares lang yung pwede mong ibenta. Ngayon, paano yun? Kung gusto kong mag-expand, tapos nabenta ko na lahat ng authorized share capital ko, hindi na ba pwedeng baguhin yun? Pwede pa naman. Kaso, kailangan mag-apply ka ulit sa SEC. I-amend mo yung Articles of Incorporation mo. Diba kung natatandaan nyo, ang authorized share capital na sa Articles of Incorporation yan. Ayan. Ayan, nandito. So, nakalagay naman dito yung 10,000 shares lang eh. Kung gusto mag-issue ng mas madami, i-amend mo siya, i-apply mo ulit sa SEC. Pero basically, ang ibig sabihin lang naman ng authorized share capital, ito yung maximum number of shares na pwede mong i-issue. Yun lang naman yun. Okay? So, ayun lang. Sa next na, module, di-discuss naman natin share capital. So, ito din pala is determined by multiplying the authorized number of shares by the par value or stated value. So, di ba, ang sinabi ko kasi dito, 10,000 lang shares. Pero pag tinanong ka kung magkano yung authorized share capital, yung amount, gawin mo lang yung authorized number of shares times yung par value. Yun na yung authorized share capital. Pero kapag no par siya, times stated value. Ganun lang siya kadali. Okay? Yung authorized share capital may dalawang method ng pag-account sa kanya, memo at saka journal entry method. Sa next module nyo na yun, pag-aaralan.